If she She was was able to escape, if Kibuloy could not control Stephanie or Pane Ibarra anymore, what would happen? Miss uh, Julia? Yes. I don't know uh, because to me and to us, it's nothing will happen. She will just live her own life, good or Mm, bad. It's depend on our choice on the way how yes. we work on life. Because he always put the fear on us that if you will Mm, go out, you will become a prostitute. All the men will use you, and mm, here only I using you, and you have this privilege. And he said, I will honor you, and in the world you will be dishonored, you will be lost, like to the you will be homeless. And this is what they are talking actually about us. Like for example, me, I came with a sincere heart to this ministry, and I didn't have any bad record inside the kingdom, except that I fight with Mr. Kibolo about this pastoral ministry, because for me, it was hard to adjust to this rule, because most of the girls in the pastoral, they came from a broken family or came from very young age, that don't have example in life, that don't mm, have a father, and especially when you're young and don't have experience in life, you can plant them the thinking that this is life, is normal, it's good. And when you don't have experience about other life in the world, you will really be afraid to go out. mm. Miss And you, Julia, yeah. yes. No, I know that you want to say something to Pastor directly. Here in the Senate, in the Philippines, we don't allow resource persons to talk to each other directly. You may only address the chair. So if you want to say something directly to Kiboloy, please address it through me. For the record, please say, Madam Chair, this is what I want to say to Kiboloy, so that we can hear you and we can put your message to him on record. So please Okay. proceed. Madam Chair, this is what I want to say to Mr. Kiboloy. When I came to the Philippines, I trust my life to you. You promised that you will put honor, dignity on us, and we trust that this is what will happen. And all of this time in this ministry, I was very honest to you. And if there was something that I understand, I always come to you and ask why, explain me. So from the very beginning to the end, I don't have any bad records. I didn't show myself as a girl, cheap girl, and I always try to be on that level that you try to put on us. But because of this pastoral ministry, for how many years you know that I was trying to learn this way. But I always argue with you because I have a good example in my life. I have a family, there is a wife, there is a husband. I came 4 years old, I'm mature, and it was very hard to broke the way my view about what is the life, normal life, happiness must be. And I really try to broke myself to follow your rules in the kingdom, but you lead us in a very bad experience. For all these years, of course, I have a good experience and bad, and when everything is mixed up, it's very hard to analyze. When you are on your emotional are like, they will put you very high, they will put you very low, and you always on this wave. It's very hard to analyze the way your true feelings, and they will think that the way you feel bad about this ministry, that this is immoral, but he tried to convince that this is the very high level. They made us
doubt about our feelings. And I was there with the honest heart. And even before, like when what pulled me back from this ministry, because from this 6 years, as I said, I have a good and bad experience. And to the year of 2019, the bad experience was already more than a good, and I decided to leave. I made a letter through Athen Grid to pastor that I'm very thankful for all the experience that I have in the kingdom, because there is a lot of things that I love, like singing, worshiping, like young congregation. I like to serve God, but I'm going out because I have doubt about pastoral ministry. I cannot tolerate it anymore, and I don't feel that I can do it. And this was the time of COVID, and I was in Ukraine that time, serving here. And because it was COVID, I went to from the KLC workers' house. I went to my parents' house, and I stayed there for how many months? Because it was we didn't know. And this is again my thinking renew. Again, I see my family. I see, and I start to. There is no one who will influence me again, and I came to life. But even though the bad experience that I have, I still go with a thankful heart. And what they do to me, because I still watching, even though I go out, I still watching the TWP program. And in his TW program, I didn't do anything, but he said about me that if you will work as a prostitute the whole your life out of the kingdom, you cannot replace all these material things that I invest in you here. You compare me as a prostitute, and I'm here living like ordinary life. I have to, when I go out of the kingdom, I was almost 30 years old. Because of the kingdom, I was not able to finish my study. I was not able to build my own family. I was not able to have my career so I can have something of my own. When you invest all your time, all your efforts, everything into the kingdom, and when you go out, you have nothing. And then in everything you do there, you do with a sincere heart. We never ask for payment. We never ask for salary. We go out from the empty hands, and still you are saying that we own you. Maybe this is you who own us, and you broke our Thank you. reputation even. And Thank he you started very to much. say very bad things about me to destroy my reputation, because he know that if I will go out in the way, in case if I will say what is happening there, my reputation will be destroyed and nobody will believe. This is what he always destructive that he do. Yes. And the last thing Thank that you I very want to much, say, Miss Yulia. 1 minute, please, because Yes. I always argue about pastoral ministry, as I said, and especially when the minors came, because I cannot tolerate, and they know this. And I start to fight for these kids because they hide it from us. And it's a very long story. Maybe I will have an opportunity to tell everything. But Yes. You can also Mr. submit Kiboloy it to us in told writing. me, Mr. Kiboloy told me, Yulia, don't come near to my relationship with God, because this pastoral ministry, this is my ministry, and I know what I'm doing. If I will have a problem with this, I will be the one to solve it. But when problem to appear, he never face it, because he wants the other. He used people
who even are not pastoral and don't know about his life. They don't know what he eat, what his arrangement in the, they don't know anything. And we, how many years we stay under one roof? We all, Thank you and very he much, Miss Julia. uses not he's until now he's not solving this problem that he created. He wants the all kingdom nation to protect him. He want even this victim to make them as accomplishment protect him. But Thank you very much, Miss what I Julia, want for to actually face your helping us. problem. Yes, you're helping us to find out what the problems actually were and see if through our laws we can prevent them ever happening again. So thank you very much, Miss Julia. Please stay on in our hearing in case we have other questions for you later in the hearing. We will now hear the other victim survivors. Thank you very Okay, much, Miss thank you. Julia, and take Thank you. care. Thank you very Okay, much. thank you. Thank you. So ngayon, pakinggan naman po natin si Edward. Edward Ablaza Masayon. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng Second Signal Battalion ni Kiboloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung Second Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang Second Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung Paaro dito sa Kingdom. Because Paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105th Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Opo. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng Nag-train po is yung sa 1105th Community Defense Center po. nag-train. Opo, yung under po ng sa training. 1105th Opo. Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung Second Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media Pero company yung po. media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong Second Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. Sir Ito po Edward. yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay Second Metro Davao Signal Opo, Battalion. Signal Battalion. Yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa Second Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po.
Bali, kung saan po, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na ano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sityo Kausayan ng... Sityo Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng Okay. security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita at Opo. tiging kayo naman sa security, department. Okay. Ganun po yung namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako, since 1999. I started yung nag-socialicit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na yung mga punishment po na sinasabi ni lalo na po sila ni Ate Gingging yung naranasan niyang fasting na uso po yan dati 99 I was there in Tamayong kaya po totoo po yung sinabi niya na bawal po talaga silang kausapin bawal pong tulungan bigyan ng pagkain kasi madadamay ka tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate nasa taas yung sila yung mess hall nasa baba makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na mag-survive yung physical nila, inom ka talaga pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming mag-ingay. Yung isang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, 1 oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba
ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan po si Simon Nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo, way back, ano yun? Hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jaruk, kasi yung lupa niya doon, ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jaruk, Siya ang pumatay siya kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk, Okay. nagkasama ko siya sa KOGC compound, doon sa Katitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niya, yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan, magdadala na siya ng Bible. Gano'n na po yung niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, naranasan ko po nung nagkasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Southern Philippines Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung serbisyo doon. Pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? Every yung buong month. pinag-anuhan namin. Oh. Yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi. Nakakontribute ka ng pera tapos nagkasakit ka, ka lang, ipa-check up ka sa SPMC. Tapos niyan, ka pa sa Lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung Lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, tawag nito yung Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, nung malaman nila, uy, Kibuloy, mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng Yun na So, nga. ayuda. Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas Nung yung medical care na medical care nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun. Yung sila, Colonel Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan namin, ng mga babae doon. Parang dito, malaking na tapos parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung
yung binibigay sa amin, supply, sabon, ayan. Yun po, walang, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan, weekly, or 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, kumbaga ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare tapos o may pako. Opo. Ito very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano Sa kami, yung office about ko. sa yung coming na hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Tiginging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag na-anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya nung time na yon, uso yung pinalabas na glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganon. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yon kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung, Wow. yung faith mo, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inteng, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, na iba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding in tandem na paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yun po ang sabi niya sa akin. Baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos bukod sa silang bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na namin, yung naka-DS po kay Hibuloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Yung Lambayon po apelido. Lambayon. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino Opo. Lambayon. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako medyo na... Kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nangharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad. Lumad po. Aha. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa amin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico. Oo, nung ginamit niya doon sa Julo. Aha. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa
ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad or iba Opo, pang- opo, kasali na yan yun? sa Jolo, buong ano ng Tamayo. Jolong, Jolo, Sitio Jolo. Sitio Jolo. Opo. Okay. Okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko binanggit din yung riding in tandem. Ano yun, pati staff ko binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na ba. Kayo? Pero ano lang, parang ano lang ba, yung ano ka, pag ano ka dyan, iniksian lang, na ano, mayroong riding in tandem. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff, kasi konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung numbers, kaya nirason ko na lang na, ay, nga na, iwan yung ano ko, sa ibang nandoon sa isang cellphone ko yung ano, Apo. makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago ako pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, parang ano to Iba. Iba na to Mayroon namang inutusan nga si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipis, sila Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naaalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasiol na binanggit mo rin dati sa Opo, video opo. interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po, yung isang pastor na ano pa po, yung si Disera, yung apelido Disera, worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na, ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So, panay baril ang, pagbaril ang ikinamatay. Panay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong pulgay, mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa. Na nahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo, kumbaga hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero magiging mas conscious pa ako sa oras dahil mga kasama, dear colleagues, signal number 2 na po sa labas. Okay. So, Sir Joar. Sir Joar Martinet. Yes po. Madam Olimba. Chair. Opo. Okay. Salamat kayo. Sir Joar, so para lang maalala namin ulit, maaari mo bang ikwento ng maiksi kung paano ka naman naabuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Joar Olimba and Iki alias Jerome. Ako po ay isang full-time worker sa under po ng logistic department na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po diniritso ko lang po kasi na ko na po ba, di ba? Apo. Yung na lang, nakaranas po ako ng karumal-dumal na sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Doon po sa Baliches, sa Oyo, Quezon City. Ako po ay nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan pong nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po,
Suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko, may mga pati dito sa ano ko, noo ko. Then that time, meron ding nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili. Tapos, pinapalagay sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ni Kibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko noon that time. That time, hindi pa nakontinto. Pagkatapos, after 2 weeks yata, dinala pa kami sa doon sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng walang permit, yung building niya, yung ginagawa niya ngayong is MNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon, 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama, nagdadalangin din kami. So that time, was time na sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to Di ba? Patatrabuhain ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi bawal na kami, makita. madaling araw, hanggang umaga, alas 6 kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar down namin, ginagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin. Ilang taon yun, ay ilang buwan. Kaya pagkatapos noon, naisipan namin siguro na, nag-isipan namin na tumakas na lang. Wala kaming pira noon eh, that time, di ba? Wala kaming damit. Tudes lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga doon, mga bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming doon kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas kasi meron kaming gwardiya, 2 eh, may mga armado eh. Mga Armalite pa yung mga baril. Wow, long arms. Naka-uniform pa na task force, Davao, that time yun. Task Force Davao sa Yun din, Guadalupe, sa Makati? Opo. Pagpanis din namin doon sa Uyo, meron din mga 2 armado din. May mga baril din. Hindi kami makalaban. Kaya para sa ama na lang yung ginagawa namin, yung punishment namin. Hindi ako makapaniwala yung ganun na yung punishment namin eh. At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo, yung paguntog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng Siya po talaga katawan? nagsabi kasi that time nasa Amerika siya noon. Kapag kasi that time noon, yun, MOB, month of blessing niya noon eh. Tapos lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung for the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na bakit ganun yung punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin, lang eh. Yung sinasabi natin, yung fasting lang, or di, palo sa puwit, di ba? Hindi, naisip namin, para naman to fraternity, di ba? Pag ganun. That time, tinawag kami lahat, pinaakyat kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan, Madam Chair, pinaharap doon sa altar. Tapos tumawag si Kibuloy through calling, hook up, tapos yung cellphone tawag siya, tapos kinokonek sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota. Kung sa akin noon, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika everyday. Di ba? Sabi ni Ate Gingging. So narinig nyo talaga siya, yung boses niya na mag-utos ng palagi ganyang yan, mga Madam Chair, kasi hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na-hook up niya dati. see. Kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, Kibuloy yan, siyempre. Magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi. Tinanong ko po yung may-ari ng... Hindi to kasi pagkatapos, hindi ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Tinawagan ko yun yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, huwag ka muna po umuwi dito kasi mayroong mga tao dito nagpipicture. Tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi.
So, Yun lang, hinanap takot na ka ako. by name. Oo, yun lang. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Thank you Salamat, po, Madam Sir Chair. Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondehar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng Yes po. KOJC? Okay. So, bakit mo siya kinuha sa KOJC, yung anak mo? Gusto ko po sana umpisahan yung ano ko. Yes, sige po. Briefly kung maaari. Sige po. Mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa May Angono, KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung, dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, ginawa din kami taga-produce ng pera through sa paglilimos sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, ano ko pa yun? Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon, ano ko pa rin yan. Yun pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021, April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time. Ano siya masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yun, ito na yung ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So, ibig sabihin, sabi ko, Nak, mayroong nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan Bakit mo masabi? 13 years old ka lang. New convert ka lang. So, mayroong nagsabi sa'yo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, Mama, pinaka-worst na, sinabi ng isang anak sa isang ina,
Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos, Ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, I mean, sa puntong yan talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Kibuloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So sige. kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, Ma'am, pwede- pero kung mayroong pang mga tanong mamaya please stay Ma'am, pwedeng, on. last na, inanong ko na lang Sige po, patuloy sige po, Miss Jocelyn. Kasi dito po, nagpatuloy na siya doon. Tapos, dahil sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema, ma'am, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin, may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, ma'am, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak mo naka-enroll. Pero sinabi na naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Siguro sa takot nila, mama, iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, So pagdating, mabuhay ma'am, kayo. pagdating nun sa amin na, to make the story short, nakauwi ang anak ko dahil siguro napilitan mabuti. sila. Pag-enroll ko, ma'am, ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, mama, hindi. Kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaksyon, ma'am. So, na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos isa Salamat, pa, Miss ma'am, Jocelyn. pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Yung Ma'am, Jose wala po Maria siyang College. alam. Okay. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Miss Jocelyn. At talagang mabuhay kayo sa pagkuha, no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinding problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Miss Jocelyn. Paki-stay Yes, on sa hearing natin in case Yes, po. may iba pang mga kaugnay na Yes, sir. tanong. Maraming salamat Salamat din po. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga
mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Oo. sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Sorry Julia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI.
At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Sige. Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po, pero andito na dito sa gilid. Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba ito?
itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, correct ko lang po yung TF separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Paaro. Ah. Yun yung national. Separate po yung task force Okay. sa Paaro. Yung Okay. Paaro nag-start 2015 po, yung Okay. Second Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Kibuloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng pagbilog sa kanila pero BGen, Pastor Apollo C, Bot na I sa plane suppose po. Kibuloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So ang kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So kung maaring matanong ko naman muna si General Torre, sir. General, nung nakuha po si Kibuloy, naging usap-usapan po noon kung naaresto ba siya or sumuko ba siya. Pwede nyo bang liwanagin